Okay, so mag-proceed kita sa um, structure geometry. Okay, structure geometry. Ano na ini? So let's proceed to structure geometry. So when we say structure geometry, meaning the design, no, design of the building structure. Okay, the design of the building depends, nakadepende gihapon ang design sang building sa pagkalat sang kalayo. Okay? So, hindi mapindot man. Why? Ayaw niya. Ayaw niya talaga. So, okay. So, diri nga scenario sa house 1, no, may ara siya sang ginatawag nga firewall. No, ning firewall nga ni usually makita mo ni sa mga stall sa kilid sang palengke, no? Firewall. So, and then once mag-occur or magkasunog, dako ang bulig sang firewall tungod kay i-confine niya lang ang kalayo, no, within this area. Okay? Muna ang purpose ng firewall. Compared diri sa house number 2, nga ang division niya lang is only maskin concrete pa na, pero wala sang firewall when a fire occur or happens in this area, no? So bayon niya na sunugon yang kisame, pag sunog sang kisame, kung puro metal dire, syempre magsaka rang kalayo kay always upward ang direction sang kalayo. Pag saka niya, magliko na dire sa corner. So pagliko yan na dire, syempre kay samtang ginakaon niya na diring mga fuel, nagadako nga dako siya. Ang iya nga tail is nagalaba man. And then way palabot ang radiation nga mahimo sining galiko diri nga kalayo. No, so makita nyo ang ano ni, ang epekto or ang influence, ang factor sang geometry sang balay. So amo na ka-importante ang firewall. So diri tungod wala siya firewall, nagatipid siya, gin kisamihan niya lang kagin butngan sang division. So diri sa house number 1, kisami siya kag may firewall in between. Okay. Amo na siya ang importansya sang structure geometry. So dapat kung magpatindog ka mo balay, hindi nga kamo lang gahimo. So dapat i-refer nyo man sa engineer kung mga dagko na. Okay, ng mga balay nyo para sa mga KCC mall. Okay. Next, factors in the spread of fire sa human factor naman in the spread of fire. So paano sila makapekto? So ari ano ang kansin ano ang makita ta diri? Sir, crowded, yes. Traffic, yes. Diba? Ano pagid? Ano pagid? So sa makita ta diri, during fire operation, halimbawa ang sunog is diri nga side, dito nga side, syempre diri ko, tapos diri ta maagi diri, no, diri maagi tantang ing tasang kuan be, diri ta maagi, cute man naman lang gid diri ta maagi, no. Hindi nga pag-agi mo diri mapahigad na dayon kay traffic o para sinabi tungod na makapahigad sila, pero ano din sila diri makadto. Okay,
So amo ni siya ang problema sa mga fire truck sa crowded areas, lalo na sa cities ning traffic, in case may mga fire incidents or fire operations. So it is a human factor. So next, so it is defined, sorry, okay, it is defined as human obstruction, or example niya is human obstruction on public roads during firefighting. Sa mga squatter area is lalo na kung may mga sunog, ginaagawan sang mga tao ang bombero sang nozzle kay ginasapar nila ang ilang balay. So imbis ang bombero balaan niya kung diin siya mag-una attack, no, ginaagaw sang mga civilian wherein hindi nila balaan kung paano or ano ang SOP sang firefighting. Okay? Ano pa gid construction gates and other structure which obstructs the public road. So far diri damo ta makita diri sa Marbel, no, sa mga public roads ang iban ang ilang balay taman lang dira sa poste, pero ang ila gate nag-adjust, no, naglabaw sa gawas kay ang buli kay salakyan nila nagagawas. So considerable pa na. Pero kung magistorya na ta sa mga narrow streets, hindi gina siya pwede, or it is one of a factor nga mag-spread ang fire tungod ma-delay ang fire operations. Imbis makasulod sila dito, maka-start sila sa fire operation nila within 5 minutes na himo na 10 minutes kay nagpinanawag pa katag-iya, no, nagpinanawag pa tag-iya ang iyang salakyan ipahigad, no, nagpinangwa pa ka maso kay para mabakbak tong ginpatindog yang banyo sa tunga kadalan. Okay, so it is one of a human factor in spreading fire, in the spread of fire during fire incidents. And then next sa to is doing prank calls. Okay, doing prank calls is a violation under RA 9514, no, Revised Fire Code of the Philippines Act of 2008. Okay, so ning prank call na magtawag bala kamo nga sir may sunog diri sa barangay di makita pero wala gali ba, no, so makakos ni siya sang spread of fire. For example, nasunog diri sa zone 1, no, may sunog diri sa zone 1, no, without knowing sa mga bombero, pero nauna tawag ang ikaw nga taga zone 4, nagtawag kasi may sunog diri sa zone 4 diri nga street, nagkadto mga bombero didto, wala kali ang sunog. Tapos may fire call na naman, sir may sunog diri sa zone 1 sir, mga kuan na nag-agi, 20 minutes na nag-agi. Di imbes nga amo tong una na bato nila nga tawag kag nakaresponde sila dayon, wala nila nahimo tungod kay nag-respond sila sa imo nga prank call. So may time delay na didto, na delay ng ilang nga response. So muna siya. Okay, next. The dangerous behavior of fire. First is flashover. So, what is flashover? So, aray makita ta. Ang flashover. So, ang flashover, so halimbawa, diri nag-start ang kalayo. Okay? Ang flashover is defined as sudden involvement of a room or an area in flames from floor to ceiling caused by thermal radiation feedback. Okay.
Balik ta dito sa ating nga picture. Anto nga ba niya? Involvement of a room. No? From the floor, okay, aring floor, nag-umpisang kalayo, into the ceiling. So, pagkamang sang kalayo dira, no? Pagkamang sang kalayo, or, nagdako ang kalayo diri, buta iristanay. Nagdako ang kalayo diri, because of radiation, di ba may punta ning kalayo, mo ning init nga part. Because of the radiation, nga ginapagawas niya, nasunog ang ceiling. Pagkalayo sang ceiling, okay, ginkao niya ni ang ceiling. So, syempre, pag nasunog ni siya, nagakalayo diri, nagapagawas ni siya sang heat through radiation. No? Heat through or transmitted through radiation. So, pag nagpagawas na siya sang radiation, tanan nga available fuel diri nga area is sunugon niya na. Okay? It is the involvement of or sudden involvement of a room or an area in flames from floor to ceiling caused by thermal radiation feedback. O, di ba? Thermal radiation feedback. So next is backdraft. What is backdraft? Backdraft is caused by sudden introduction of air into a fire that has depleted most of available oxygen in a room or building. So diri, ginbigla nila ni Abre. Ning container ban nga ni is enclosed area, tapos nagtutod sila sa sulod. Pagtutod nila nagkalayo. O, di ba? In order to create fire, kinanglan sa oxygen. So, amo tong in-explain ko tong last lang mga slides. Nag-create sang kalayo. Pero na-consume na sang kalayo ang available oxygen nga magpakalayo sa iya, nga magpadabdab sa iya. So nag-aso na lang siya, no? Pero sige-sige gyapon ang pagkaon nga sang fuel, no, which is called combustion. So enclosed area. So pag abri mo, bigla ginintroduce ang oxygen. So pag abri, hakop niya ang available oxygen, bigla niya sulod. So pag bigla niya sulod, nag-cause sang explosion. So amo ning resulta sang backdraft. Amo na nga deadly ang backdraft. May cause death or serious injuries. So amo na siya ang backdraft. Bite back. So base of picture, bite back is, maintindihan niyo na kung anong bite back. So amo na siya. Ang bite back is a condition that takes place when the first or fire resist extinguishment operations and becomes stronger and bigger instead. So diri kay ante, siguro nagaluto ni siya sang tilapia, no? Tapos nagkalayo ang ginaluto iya, kaginbasa niya ka tubig, which is wrong. Pag liquid gani ang fuel naton, never ever gamiton ang tubig as extinguishment. Nga man, pag ihaluon naton ang premium nga gasolina kag tubig, mas or maglutaw ang fuel nga gasolina. Kay mas mag-an siya kumpara sa tubig. So, ang tendency ni sina, pag ang gasolina ginbasahan mo sa tubig, no, maglapta pagid siya, no, magbato munang bite back. So, ang pinaka the best ni Monsi ni is, lalo kung galuto ka is, takpan naton, no, sa mga galuto dira, takpan or tabunan sang towel nga basa, hindi trapo nga basa. Tapos yung trapo yung paginto sa ihi ka manghod nyo, no, nang limpyo man kay para mapuslan mo pang tilapia mo. Pwede man baras,
Pero syempre, sayang man tong sudanon nyo kung baras ang ibutang mo. Huwag mo nang bite back. Next is dust explosion. Dust explosion is the rapid combustion of fine particles. Take note, rapid combustion, no? Dasig nga pagkasunog or pagsunog sang mga particles nga fine. Ano ning fine particles ginamin niya? Nang mga bukbok, ng malapulbos. No, malapulbos nga form. No, suspended in the air. So meaning, ara siya sa air. No, ara siya sa air pasina nagapagaling ka sang harina. 'Di ba may mga dust nga nagalapta sa palibot niya? 'Di ba? So it is a fine particle suspended in the air. Amo na example sang amo ni siya aning suspended in the air nga fine particles. Amo to siya within an enclosed location. So amo next slide ta. Diri niyo makita ang best illustration sang dust explosion. Okay. So ara muna siya. So una, experiment nila is amo lang ni may motor kag may nagapanggaling. Ari ang gapanggaling. So nagbutang sila sang senaryo nga na may naglupok ang tong nagapanggaling and then nag-release siya sa tong ginagaling niya sang fine particles. So paglupok, nag-interact tong machine, nag-cause ang ignition, nagkalayo. Pagkalayo, no, gin-consume itong combustible fine particles. Okay, ari na. And then, gin-consume niya, tanan nga available nga makaya ya sunugon ara. And then, this one, and boom, wala na. So, munang example ng dust explosion. Sabi nyo, hindi delikado sa mga galingan, no? Okay. Amo na siya ang dust explosion. So, dapat cautious maning mga galingan, no? Sa mga rice mill. Pero sa rice mill siguro, mga minimal lang siguro ang dust dito. Pero mas may na nga maghalong gihapon. Nag-zoom na ni. Okay, next. Spontaneous combustion. What is spontaneous combustion? Occur when a substance with a relatively low ignition temperature begins to release heat. Okay, take note nyo ha. Relatively low ignition temperature begins to release heat. Example sin is charcoal and haze. Ano ning haze? Kita yun tapos gani kapang kuan pag harvest ng palay. Di ba may ginatumpok na mga mangunguma sa tunga? It is called haze sa English. So, kung dry season, no, syempre mag-generate gina sang init sa sulod. Or, halimbawa, gindabukan to sang mangunguma, tapos nag-ulan, napatay. Pero, after 3 days, nabanhaw. No? Nabanhaw siya. Wala ini nga nabanhaw. Okay, after 3 days, nag-aso siya. No, nag-aso siya. Wala sang may nagsindi, pero nag-aso siya. Tungod kay ang heat nga na-create tong nagligad is na preserve niya dito sa sulod, na preserve dito sa sulod. So hasta nga slowly igniting hasta nga makaon niya to ang bilog nga fuel, no? Ang inastorente diri is behavior of fire, ha. So ang fire may behavior nga ni spontaneous combustion. Nga baskin abi mo patay na, no? Sa mga uling gani, ari sa uling. 'Di ba pag ginabaligyan ta sang uling, lalo na paghalin pa sa bukid, stock na ton sa aton nga kuan, aton nga mga kitchen, dirty kitchen. Kung kisa 'di ba nagakalunay ang sako, maski pila na siya ka days nga nang stock dito,
it is because of the behavior of a fire or combustion nga i-preserve ang init. No? As long as may heat, may posibilidad nga ari magsigisigi ning heat nga ni hasta nga mag-create sang dako nga dako nga heat no maglapad. So amo na siyang behavior sang fire. Parang mali ang spelling ng spontaneous ko. Ko lang sure. Kaya mo ng spontaneous combustion. Okay. Okay, dangerous behavior of fire mo to siya. So mo na yung mga likawan nato, no. Backdraft, bite back, dust explosion. Pag may makita ka mo nga mo na yung mga senaryo tapos naglupok ay palayo na kamo. Okay. Spontaneous combustion, mga uling, halungan yun na. So, dito nag-end ang aton nga lesson 2. Pero may gin-add ko. RA 9514 of 2008, Section 8, Prohibited Acts. So, RA, pwede nato na siya i-consider sa or i-under sa factors that affect or factors that affect the spread of fire, no? Sa human factor. Okay. So Section 8, Prohibited Acts. So the following are declared as prohibited act and omission. Letter A, obstructing or blocking the exit ways or across to the buildings, clearly marked to offensive purposes such as but not limited to aisles, interior rooms, any part of stairways, hallways, corridors. Okay. Nang mga fire exit gani or mga alagyan pa kadto sa fire exit, ang ginabot nga gani sa mga box tungod kay wala na pansakan ang hotel. Dira nila ginapansak sa mga fire exit. So bawal na siya. Ano? Pag naging sulat gani na siya diri, meaning punishable na siya pag gin violate mo. Okay? Letter B, constructing gates, entrances, and walkways to building components and yards and temporary or permanent structures on public ways which obstruct the orderly and easy passage of firefighting vehicles and equipment. Okay, di ba? So pag in-violate mo ni, pag in-violate mo ni, pwede ka ma-priso. Mapriso ka na kag mag-penalty ka pa. Okay? So muna siyang ginambal ko. So kamo, kung manggaranon ka mo, kag ara ka mo sa city proper, kag damo-damo ka mo sa lakyan pero wala na parkingan, please avoid this one. Kay base ka mo ang basulon nga ana lapad ang sunog, palayo lang. Next is prevention or interference or obstruction of any operation of the fire service duly organized and or authorized fire brigades. Okay, hindi lang firefighters ang ginatumod sa letter C, also fire brigades. Halimbawa, nagakandak sila sang firefighting operation, ginharang-harangan mo timo, kay kaaway mo tong nasunugan, ay pagbuligi na kay perte katarsa nga tawo na. No? Pag ginharangan mo ang fire brigades or people or person in fire service will be considered as violation. Ari ang di pag-balance ng iban. Obstructing designated fire lanes or access to fire hydrants. Wala yung ano ng fire hydrants. Diri sa Marbella nakita ko diri mga fire hydrants dira sa may St. Peter lapit sa Barrio 2, dira sa Shell. Isa diri sa may Biwok dapit. Ang isa dito sa may Tapad ka tong lapit sa overpass dira sa may Yamaha. Naman makita ko nga mga fire hydrants. So bawal kita magparking sa atbang sina.
nga aman. Ariyo, pwede ka or ma-violate mo ang letter D, Section 8 sang Prohibited Acts, obstructing designated fire lanes or access to fire hydrants. Ay isa pagid nang dira sa dating nga police station ng overhead tank dira, no? Hydrant ya po na bawal magparking dira. Baski nanong ka crowded ang area, hindi kid ka mo magparking dira. Ay wala na kabagay. Ang motor nyo ipahigad nila nga tarong or agyan-agyan ng mga hose or ararohon sang fire truck na during emergency. Na wala man ka mo mabasol kay violate yung kag nakabutang man sa balaod nga bawal magparking pero nagparking ka. So sorry gid, ma-thank you gid ang imong motor. Overcrowding or admission persons beyond the authorized capacity movie houses, theaters, coliseums, okay. So every every buildings may mga designated number of persons nang dapat na dira, no, sa mga sinihan. So sa sinihan actually bawal dapat na mga standing ana, lalo na pag bag-o mga pelikula gatirindog na lang tungod kay gusto maglantaw pelikula, no. So bawal gid na siya. Sir, paano na sir kay gina-practice man na? Okay. Gina-practice na siya pero once mabalaan na siya pwede ipasara ang specific establishment nga nagapalabas ang sine, no, muna siya. So are advertise na niya, balaan nyo bala nga sa isa ka sinihan dapat may isa ka bumbero nga on duty dira always. So that's why kami tung wala pa COVID, libre kami magsulod sa sinihan nga wala sang bayad. Pakita mo lang ID mo. So mo nang privilege as a fireman. Okay. Privilege lang na pero may duty ka gyapon pag ara ka sa sulod. No, in case magkasunog, ka maguna sa fire exit, i-guide mong mga tao. Muna siyang purpose. Hindi na siya nga tungod kay bumbero ka, sulod ka lang sinihan kay amo na. Hindi. It is still in line of duty. In line of duty pero ga-enjoy ka man. No, muna siya sa muna siya ang privilege. So next is locking fire exits during period when people are inside the building. So usually makita mo ni sa mga lodge, mga hotel, mga hadlok ng sudlan, ginapang-lock nilang ila fire exit. Bawal ni siya pag may makita mo nga mga establishment ka nakalock ang fire exit, pwede na sila i-report, no, kay violation na siya, bawal gid na siya. Okay, tanan nga fire exit dapat hindi nakapadlock, kagang direction sang iyang pertahan is hindi inward. Anong inward? Pasulod diri sa imo, kundi dapat pagawas. Sir nga pasulod sir. Kay in case magkasunog, halimbawa, ang tao mangita sang guaan. So dito sila magwa sa fire exit. Siyempre mag-crowded na dito. Paano na kayang direction sang pertahan is inward? Paano mo butongon kay ginatulod ka man sang tao pagawas dito sa fire exit? So mo nang logic dira. So dapat outward ang direction sang pertahan. Hindi lang sa fire exit. No? So applicable or required ni siya sa every establishment, sa every door sang establishment. Pwede siya inward as long as ang pertahan mo pwede inward, pwede outward. Ang mga pertahan sa mall, muna siya. Sa mga sa mga big mga dagko lang ang mga establishments. Pero kung ang mga banyo lang man, okay lang. Sabotable. Okay, letter H. Use of fire protective or firefighting equipment of the fire service other than for firefighting except in other emergencies where their use are justified.
So bawal naton suoton ang mga firefighting uniforms, mga PPE or personal protective equipment sa mga wala pulos. Suot ka sa to kay pang Halloween costume mo, no? So hindi na siya pwede. Violation gyapon na kag pwede ka mapriso. Suot kasi na lagaw ka sa mall, mas hindi ka bombero. Or suot ka sang sang ilang nga trouser, sang ilang nga jacket, kay lamig-lamig, tapos nagi-motor-motor ka. No, it's considered as a violation. Okay, giving false or malicious fire alarms. Muna yung ginambal kung prank calls, bawal na siya. Smoking in prohibited areas as may be determined by fire service, or throwing of cigars, cigarettes, burning objects in places which may start or cause fire kung nadakpan ka. Pag madakpan ka nga ginahimo mo ni, well, tai chi kagid. Abandoning or leaving building or structure by occupant or owner without appropriate, okay, extremely low battery na daw. Safety measures, removing, destroying, tampering, obliterating authorized mark, seal, sign, or tag posted or required by the fire service sa inspection na to sa makuan. Okay, aring ginahimo sa mga balay, use of jumpers or tampering with electrical wiring or overloading the electrical system beyond its designated capacity, or such other practices that would tend to undermine the fire safety features of the electrical system. So considered as violation ni siya tungod delikado, no? Amo bini siya ang dilema sang fire service. During sunog, okay? During sunog, kung isipon mo, ang firefighters is nagabulig lang na sila. Pero ano nagkakatabo subong? Pag nagdako ang sunog, ang basulon nila ang bombero, nga daw wala tubig ang fire truck, no? Nga wala daw ginbombahan to. Okay? Kung isipon, nagginbuligan na kamo pa ang akig. So fire safety prevention or fire prevention safety measures starts within your households. No? Hindi sala sang bombero nga naglapad ang sunog. Nagabulig lang ang firefighters. Amo na hindi yung sila basulon, kay wala na sila sala, gabulig lang na sila. So amo nang dilema subong nga panahon abe, napansin ko. Akig sila sa mga bombero nga daw muna. Pero wala nila ginaisip kung anong mali nila. Okay? Walan to. So have a productive days ahead and God bless.